Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 5 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Noel at Walter, mga miyembro ng partido na Blue Beyond, ay nahaharap sa krisis nang malaman nilang tumakas sina Lloyd at Tanya. Kanilang mga kasamahan, dala ang 12.8 milyong fil ng pondo ng partido. Nagulat at galit si Walter habang binabasa ni Noel ang liham ni Lloyd, na nagsasaad na si Lloyd ay gumawa ng maling pamumuhunan, nagkaroon ng malaking utang, at ginamit ang pera ng partido para bayaran ito. Bago pa man mabunyag ang katotohanan, nagdesisyon na sina Lloyd at Tanya na tumakas mula sa Imperial Capital. Bagamat galit si Walter sa pagtataksil, natatawa si Noel sa sitwasyon, na nakikitang nakakatuwa ang kabalintunaan ng isang katulad ni Lloyd, na tinutukoy niya ng may pangungutya bilang kagalang-galang, na gumawa ng masamang pamumuhunan, nangurakot ng pondo at tumakas sa gabi. Gusto ni Walter na habulin agad sina Lloyd at Tanya, ngunit itinuturo ni Noel na kung haharapin nila si Lloyd, maaaring mauwi ito sa isang nakamamatay na labanan. Si Lloyd ay desperado, at ang pakikipaglaban sa kanya ay delikado, lalo na't kasama niya si Tanya na isang manggagamot na makakatulong sa kanya. Ipinapaliwanag ni Noel na ang pera ay nawala na, at kahit maabutan nila sina Lloyd at Tanya, maaaring mauwi lamang ito sa walang saysay na pagsisikap. Naiinis si Walter ngunit hindi sang-ayon na magpatawad sa pagtataksil. Determinado si Noel na pagsisihan ni Lloyd at Tanya ang kanilang ginawa at sinabing ang kanyang moto ay bayaran ng 1,000 beses. Ang kanilang pag-uusap ay pansamantalang naputol nang dumating ang kasambahay ni Noel na si Mary na hindi naghintay ng tugon bago pumasok at nagbitiw ng mga biro tungkol sa dalawang lalaking magkasama sa loob ng kwarto. Sa kabila ng pagkakagulo, binalewala lamang ni Noel ang kakaibang komento ni Mary, at sila ni Walter ay nagtungo sa bar. Sa bar, naguguluhan si Walter kung bakit sila naroon sa halip na habulin agad sina Lloyd at Tanya. Ipinaliwanag ni Noel na habang si Walter ay mahusay na mandirigma, siya naman bilang estratehista ng partido ang dapat manguna sa sitwasyon. Pinapalakas ni Noel ang loob ni Walter, pinaalalahanan siya ng mga tamang desisyon na ginawa niya noon. Sa loob ng bar, hayagang inanunsyo ni Noel na sina Lloyd at Tanya ay nangurakot ng pondo ng partido at tumakas. Nag-aalok siya ng gantimpalang 2 milyong fil para sa kanilang pagkakadakip. Nagulat si Walter sa desisyon ni Noel na isiwalat ang lahat ng ito. Ngunit iginiit ni Noel na kailangan nila ng karagdagang tulong dahil hindi nila kayang lutasin ang sitwasyon ng sila lang dalawa. Ang alok ni Noel ay nakaakit ng interes ng ilang partido sa bar. Ang pinuno ng partidong Lightning Bite ay tinanggap ang hiling, tiwalang madali para sa kanila ang dakpin sina Lloyd at Tanya dahil wala si Noel. Sinabi ni Noel na sina Lloyd at Tanya ay umalis ng kabisera bago pa man magsara ang tarangkahan ng lungsod at malamang na naglalakbay sila ng naglalakad. Higit pang mga partido ang nagpahayag ng interes na tanggapin ang hiling at pinuri sila ni Noel, sinasabing ang maagap ay siyang makakakuha ng bihag. Isang miyembro ng isa pang partido ang lumapit kay Noel at nagsabing may impormasyon siya tungkol sa kinaroroonan ni Lloyd at Tanya, ngunit nais niya itong talakayin ng pribado. Ang lalaki ay nagsasabing nakita niya ang isang pares na tumutugma sa paglalarawan kina Lloyd at Tanya habang pauwi mula sa isang trabaho. Sabik si Walter na malaman ang higit pa, ngunit ang lalaki ay humihingi ng bahagi ng gantimpala kapalit ng impormasyon. Agad na napagtanto ni Noel na malamang na walang kakayahan ang partido ng lalaki na labanan sina Lloyd at Tanya ng mag-isa kaya nais nilang makipagtulungan. Nag-alok si Noel ng 500,000 fil kapalit ng impormasyon na mas mababa sa inaasahan ng lalaki. Sa kabila ng pagtatangka ng lalaki na makipagnegosasyon para sa mas mataas na gantimpala, nanatiling matatag si Noel, tumangging umalis sa kanyang alok na 500,000 fil. Nag-aalala si Walter. Sinasabing maaaring mahalaga ang impormasyong dala ng lalaki, ngunit tiwala si Noel na ang lalaki ay sa huli papayag. Sumuko nga ang lalaki at pumayag sa gantimpalang 500,000 fil. Isiniwalat niya na sina Lloyd at Tanya ay huling nakita sa Burley Road, patungo marahil sa Carnot Village o Yulin Village.
Inutusan ni Noel ang lalaki na tipunin ang kanyang mga kasama at maghanda habang sila ni Walter ay susunod. Nang tanungin ni Walter tungkol sa iba pang mga gagawin ni Noel, sinabi ni Noel na ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon, na nagpapahiwatig na may bahagi pa ng kanyang plano na hindi pa niya isiniwalat. Sa buong pangyayaring ito, ipinakita ni Noel ang kanyang talino at estratehikong pag-iisip. Nakabaligtaran ng diretsahan at emosyonal na pamamaraan ni Walter. Habang gusto ni Walter ng agarang aksyon dahil sa galit, mas gusto ni Noel na mag-isip muna, magtipon ng mga kaalyado, at lumikha ng plano upang matiyak ang tagumpay. Na ang huli layuning gawin sina Lyod at Tanya na magbayad ng malaki sa kanilang pagtataksil, at dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 5 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli. Sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.